Isang malamig na gabi noong ika-16 na siglo. Sa ilalim ng maitim na langit na punong-puno ng mga bituin. May isang lalaki na tila laging may tanong sa kanyang mga mata. Habang ang mundo ay abala sa digmaan, relihiyon, at mga paniniwala, siya ay tahimik na tumutungo sa kanyang silid na puno ng mga sinaunang aklat. Mga bituin sa kisame, at mga tala ng kalangitan. Ang kanyang pangalan, Michel de Nostrdame. Ngunit mas kilala siya ng mundo bilang Nostradamus. Marami ang nagsasabi na siya'y isang baliw. Ang iba na may itinuturing siyang propeta ng mga propeta, isang taong may kakayahang makita ang hinaharap sa pamamagitan ng bituin, planeta, at enerhiya ng universo. At sa kanyang daan-daang hula, may isang lihim na hindi pa lubos na bibigyang pansin. Isang piraso ng propesya na ngayon pa lamang ay unti-unting nabubunyag. Isang babala, o marahil isang biyaya, ayon sa dekodipikadong sulat ni Nostradamus. Matapos ang ika-7 ng Abril taong 2025, tatlong swertehing zodiac signs ang mabibigyan ng pambihirang biyaya. Hindi lang ito basta swerte, ito ay isang bugso ng lakas mula sa universo. Isang enerhiya ng kasaganaan, kayamanan, at mga pagkakataong magbabago sa takbo ng kanilang buhay. Ngunit sino-sino sila? Bakit sila? At paano mo malalaman kung ikaw nga ba ay isa sa mga pinili ng tadhana? Ngunit bago ang lahat, saglit muna nating balikan kung sino nga ba si Nostradamus. Isa siyang doktor, isang alchemist, isang matalinong kaluluwa na tila hindi para sa kanyang panahon. Sa kanyang aklat na Lay Prophecies, isinulat niya ang mga hinaharap ng mundo sa anyong tula at talinghaga. Karamihan sa kanyang mga hula ay nagkatotoo, ang pag-akyat ng mga makapangyarihang pinuno, pagbagsak ng mga imperyo, at maging ang mga malalaking sakuna sa mundo. At ngayon, isang hula ang muling nabasa, nahimay, at nauunawaan, sa kalendaryo ng mga bituin. Ang ika-7 ng Abril taong 2025 ay hindi ordinaryong araw. Ito raw ang Gateway of Financial Awakening, isang planetary alignment na magbubukas ng isang bagong yugto ng kayamanan para sa tatlong piling tanda ng zodiaco. Hindi ito basta swerte. Hindi rin ito tsamba. Ito ay isang panawagan ng tadhana. Isipin mo, sa isang iglap, maaaring magbago ang lahat. Ang dati mong simpleng pamumuhay ay biglang umusbong patungong kasaganaan. Ang mga dating saradong pintuan ay unti-unting bumubukas. Mga oportunidad na dati imposible, biglang nagiging totoo. Ngunit hindi ito para sa lahat. Tatlo lamang. Tatlong zodiac signs lamang ang sadyang iikot ang mundo matapos ang araw na iyon. At ngayon, habang nakikinig ka sa video na ito, maaaring isa ka sa kanila. Kaya huwag kang bibitaw, sapagkat sa loob ng kwentong ito, malalaman mo hindi lang kung sino ang tatlong ito, kundi paano mo rin may hahanda ang iyong sarili upang samantalahin ang bugso ng enerhiya mula sa universo. At higit pa roon, may mga kwento tayong ailalahad, mga tunay na halimbawa ng pagbabago, tagumpay, at paniniwala na magpapalalim sa mensahe ni Nostradamus. Sa susunod na bahagi, sisimulan na natin ang paglalakbay mula sa mga ugat ng astrolohiya, patungo sa mga piling zodiac signs, hanggang sa mga payong magagamit mo sa tunay na buhay upang maging bukas sa pagdating ng yaman at kasaganaan. Kung handa ka na, sabay nating tuklasin ang lihim ng kalangitan at marahil ang susunod na kabanata ng iyong buhay. Tatlong tanda, tatlong landas ang bugso ng kayamanan ayon kay Nostradamus. Astrolohiya, ang sinaunang sining ng pag-unawa sa sarili at tadhana. Bago natin ailahad ang tatlong piniling zodiac signs, mahalagang maunawaan muna ang astrolohiya hindi bilang pamahiin, kundi bilang isang sinaunang sistema ng karunungan. Mula pa sa sibilisasyong Babylonian hanggang sa Griego, Romano, at mga sinaunang Arabo, ginagamit ang mga bituin bilang mapa ng ating pagkatao.
Ang araw, buwan, at planeta sa iyong oras ng kapanganakan ay tila mga palatandaan ng iyong kalakasan, kahinaan, at maging ng iyong kapalaran. Ngunit hindi ito sapat, sapagkat ayon kay Nostradamus, ang kapalaran ay hindi lamang nakaukit sa mga bituin, kundi binubuhay ng ating mga desisyon. At kapag ang universo ay naglabas ng espesyal na enerhiya, tulad ng sinasabi niyang darating ngayong ika-7 ng Abril, 2025, doon tayo nagkakaroon ng pambihirang pagkakataon. Ayon sa kanyang bagong dekodipikadong propesya, 3 tanda lamang ng zodiaco ang bukas ang kaluluwa para tanggapin ang enerhiya ng kasaganaan. At narito sila. Capricorn, ang inhinyero ng tagumpay. Isipin mo ang isang bundok, matatag, tahimik, at tila walang tinatanggap na pagkatalo. Iyan si Capricorn. Sa darating na ika-7 ng Abril, isang makapangyarihang linya ng planeta ang magtutulak sa Capricorn upang buksan ang pintuan ng negosyo, pamumuhunan, at personal na pag-angat. Hindi ito mangyayari lang dahil sa swerte, kundi dahil sa katatagan, disiplina, at paninindigan. Tunay na kwento. Si Marco, isang simpleng accountant sa Cavite, ay matagal nang nangangarap magnegosyo. 3 taon na siyang nag-iipon ngunit laging nauudlot. Ngunit nitong nakaraang taon, noong eksaktong full moon ng ika-15 ng Nobyembre, ang petsang sinimulan umano ng propesya. May isang lumang kaibigan ang nag-alok ng partnership sa isang maliit na logistics business. Nagsimula sila sa isang van. At ngayon, 3 buwan pa lang ang lumilipas. May 5 na silang delivery truck. Parang pinilit ako ng universo. Kahit kinakabahan ako, parang may bulong na nagsasabing, Marco, ito na yun. Aniya, mensahe. Kung ikaw ay Capricorn, ito ang panahon para bitawan ang takot at yakapin ang posibilidad. Magsimula kahit maliit. Maging bukas sa mga investment at pagkakakitaan. Dahil ikaw mismo ang susi sa tagumpay na inaasam mo. Taurus, ang tagapag-ani ng yaman. Kung si Capricorn ang umaakyat sa bundok, si Taurus naman ang matiyagang nagbubungkal ng lupa hanggang ito'y magbunga ng ginto. Ang mga Taurus ay likas na matyaga, praktikal, at masinop, ngunit sa darating na Abril, lalakas ang enerhiya ng planeta Venus sa kanilang sign na siyang planeta ng kayamanan, kagandahan, at kaligayahan. Ang sinumang Taurus na may pangarap na negosyong may kinalaman sa arts, fashion, design, food, o luxury items, ay inaasahang sasalubungin ng bugso ng swerte. Tunay na kwento. Si Jasmine, isang online seller ng handmade candles sa Iloilo, ay nawalan ng trabaho noong pandemya. Ngunit dahil sa kanyang pagkamalikhain at tiyaga, sinubukan niyang magbenta ng soy candles online. Noong una, 1 o 2 order lang bawat linggo. Ngunit nitong Enero taong 2025, biglang may Korean reseller na umorder ng 300 pieces. Bigla akong napaiyak, parang may magic. Lahat ng tiyaga, binigyan ng gantimpala. Mensahe. Taurus. Ito ang panahon para gamitin ang iyong talento at pagkamalikhain. Huwag matakot mag-invest sa sarili. Bawat ideya mo ay may potensyal na maging susi ng iyong kasaganaan. Virgo, ang maestro ng sistema. Virgo, ang tanda ng mga perfectionist. Maingat, analytical, at sistematiko. Ngunit higit sa lahat, sila ang mga taong marunong magplano, mag-ayos, at magpatakbo ng kahit anong proyekto. Ayon sa propesya, ang buong buwan ng Abril ay magkakaroon ng planetary alignment sa kanilang House of Wealth and Values. Ito ay literal na gateway upang mas mapalalim ang koneksyon ng Virgo sa sariling halaga. Pati na rin ang pagsisimula ng mga proyektong magtatagal ng matagal at malaki ang balik. Tunay na kwento. Si Carlos, isang guro sa Pampanga, ay matagal nang nagpaplanong gumawa ng YouTube channel tungkol sa productivity tips. Dahil Virgo siya,
Halos 6 na buwan niyang pinaghandaan ang branding, script, content, at timing. At noong Abril taong 2024 siya nag-launch. Sa loob ng 6 na buwan, 150k subscribers. At ngayon, may sarili na siyang course at consultancy business. Ako ang klase ng tao na gusto ko lahat nakaayos. Sabi nila, mabagal daw ako magdesisyon. Pero nung naramdaman kong tama na ang panahon, hindi na ako tumigil. Mensahe, Virgo, ito na ang iyong season of execution. Lahat ng plano mo ngayon na ang panahon upang isakatuparan. Hindi lang dahil may swerte, kundi dahil handa ka na. Lahat ng paghahanda mo, simula pa noon, ay magbubunga. Handa ka na ba para sa huling bahagi? Sa ating conclusion, tatalakayin natin kung paano mo maisasabuhay ang mga payo. Ano ang mga unang hakbang upang salubungin ang bagong enerhiya? At higit sa lahat ang pinakamahalagang aral sa likod ng kayamanan. Kung ready ka na, ilalathala ko ang huling bahagi ng kwento. Gusto mo ba itong ituloy ngayon? KONKLUSYON, ang buong larawan. Ang bagong landas. Sa simula ng kwento natin, ibinahagi natin ang isang mahiwagang hula, isang propesya mula kay Nostradamus. Ang lalaking tining-ala ng panahon dahil sa kanyang kakayahang sumilip sa hinaharap. Isang propesya na nagsasabing pagkatapos ng ika-7 ng Abril, 2025, 3 tanda ng zodiac lamang ang itinalaga ng universo upang tumanggap ng bugso ng yaman, oportunidad, at bagong simula. Sa mahigit 2,000 salita ng ating kwento, binigyang buhay natin ang mga piling zodiac signs na Capricorn ng matibay na mandirigma ng bundok, na sa kanyang disiplina at tibay ng loob, ay handa nang tanggapin ang tagumpay na kanyang pinaghirapan. Taurus ang tagapag-ani ng ginto, na sa kanyang tiyaga at malikhaing isip, ay makakakita ng kayamanan sa gitna ng ordinaryo. Virgo ang maestrong mapagmasid, na sa kanyang kakayahang magplano at magsaayos ng kaayusan sa kaguluhan, ay may kakayahang gawing negosyo ang kanyang kaalaman. Ngunit lampas sa astrolohiya, kwento rin ito ng pag-asa at aksyon. Kwento ito ng mga tunay na tao, tulad ni Marco, Jasmine, Carlos, mga hindi perpekto, ngunit naniwala sa sarili, sa senyales ng universo, at sa kapangyarihang nasa loob nila. Ano ang buod ng mensahe? Ang propesya ay hindi isang kapalarang basta ibinibigay, ito'y iniaalok. At kailangang tanggapin. Hindi ito garantiya. Isa itong imbitasyon mula sa universo. Kung hindi mo ito tatanggapin sa pamamagitan ng tamang mindset at aksyon, mananatili itong isang salaysay. Ang kayamanan ay may iba't ibang anyo. Hindi lamang ito pera o ari-arian. Maaari itong kalayaang mamuhay ayon sa sarili mong gusto. Kapayapaan ng isip, lakas ng loob, o pagkakataong makatulong sa iba. Ang panahon ay hindi hinihintay. Sa panahon ng planetary alignment at bagong enerhiya, mahalagang maging sensitibo sa mga pagbabago sa paligid. Ang mga bagong oportunidad ay madalas lumilitaw sa anyong hindi natin inaasahan. Lahat ay may pagkakataon kahit wala ka sa 3 piling tanda. Maaaring hindi ka Taurus, Virgo, o Capricorn. Ngunit ang mensaheng ito ay hindi eksklusibo. Lahat tayo ay may natatanging enerhiya. At kung handa kang magbago, ang universo ay laging may paraan para sa iyo. Mga susunod na hakbang para sa iyong paglago. Ngayong tapos na ang mensahe. Hindi pa tapos ang iyong paglalakbay. Narito ang ilang konkretong hakbang na pwede mong simulan ngayon na mismo. Isulat ang iyong mga layunin sa kayamanan. Maging tiyak, huwag kang matakot mangarap ng malaki. Hanapin ang sinyales sa paligid mo. Mga taong biglang lumapit, ideyang bumabalik, pagkakataong paulit-ulit mong iniisip. Simulan. Kahit maliit. Isang post. Isang produkto. Isang pitch.
Ang pinakamaliit mong hakbang ay mas mahalaga kaysa sa pinakamalaking pangarap na hindi mo sinubukan. Magdasal, magnilay, at magpasalamat sa bawat yugto ng proseso. Kilalanin ang tulong ng universo at panatilihing bukas ang iyong puso. Isang mensahe mula sa channel mo, The Road to Tranquility. Kung sa mga oras na ito ay nararamdaman mong ikaw ay tinatawag sa isang mas malalim na layunin, isang bagong simula, o mas tahimik na uri ng kasaganaan, hindi ito aksidente. Ang channel na ito, The Road to Tranquility, ay nilikha hindi lang para magbahagi ng impormasyon kundi upang maging gabay sa mga kaluluwang handang tumahak sa landas ng kaalaman, katiwasayan, at kabutihan. Inaanyayahan kitang mag-subscribe sa channel. I-share ang video na ito sa isang taong alam mong nangangailangan ng inspirasyon. At higit sa lahat, sumama sa aming komunidad na naniniwala sa positibong enerhiya, spiritual awakening, at conscious wealth building. Ang The Road to Tranquility ay hindi lang channel. Ito ay isang pagsasama-sama ng mga taong handang yakapin ang bagong sarili nila, ang sarili nilang may kapangyarihang likhain ang hinaharap na inaasam. Ang huling tanong. Ngayong narinig mo na ang buong mensahe, handa ka na bang tanggapin ang kasaganang para sa'yo? Handa ka na bang maniwala na hindi ka ordinaryo, kundi may itinatagong lakas na sinisindihan ng bituin? Handa ka na bang sabihin sa mundo, tinatanggap ko ang aking kasaganaan. Ako ay bukas. Ako ay handa. Ako ay The Road to Tranquility. Salamat sa pagtahak sa paglalakbay na ito. Ang landas ay maaaring mahaba, puno ng liko at tanong, ngunit habang nananatili kang bukas, nananatili rin ang posibilidad na marating mo ang pinakamagandang bersyon ng iyong sarili. Hanggang sa susunod, kapatid sa bituin. Tandaan, ikaw mismo ang tadhana. Ikaw ang kapalaran. Ikaw ang liwanag. The Road to Tranquility Team.